Hello mga idolo, andito tayong muli para sa isa na namang anime recap. Sa anime na ito ay susundan natin ang kwento ni Satoru Makami na isang ordinaryong tao na nasaksak at na-reincarnate bilang isang slime sa isang magical world. Magsisimula ang episode kay Satoru, isang 37 years old na hindi nasisiyahan sa kanyang buhay. Isang araw habang nasa labas kasama ang isang kaibigan, siya ay aksidenteng nasaksak at kalaunan ay may narinig siya na isang mahiwagang boses at dinala siya sa isang mahiwagang mundo. Pagkamatay ni Satoru ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kakaiba at hindi kapani-paniwalang mundo at napagtanto niya na siya ay na-reincarnate bilang isang slime na isang maliit na asul na nilalang na walang mga paa at braso. Sa una ay na-confused si Satoru ngunit mabilis niyang nalaman na mayroon siyang unique skills na kayang maabsorb ang lahat na kanyang mahawakan at magaya ang anyo nito. Sinubukan niya ang kanyang mga bagong kapangyarihan at nagsimulang tuklasin ang kanyang kapaligiran. Sa kanyang walang humpay na pag-explore sa lugar ay aksidente siyang napunta sa kinaroroonan ng isa sa 4 na True Dragons na nag-e-exist sa mundong ito na nagngangalang Veldora na kinulong dahil sa hindi sinasadya na gawing abo ang isang bayan. Kaya ng matalo sa naganap na laban ay kinulong ito ng isang hero ng mahigit sa 300 taon na naging sanhi, kaya maraming mga minerals ang tumutubo sa kuweba nang dahil nagkalat ang magicals ni Veldora. Dahil sa storya ng buhay ni Veldora na tila naranasan din ni Satoru, kaya nag-decide siya na kaibiganin si Veldora na hindi naman ito tinanggihan. Binigyan ni Veldora ng pangalan si Satoru bilang Rimuro Tempest na magbibigay sa kanya ng divine protection, dahil isa lamang siyang slime na wala pang pangalan at ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw sa mundong ito ay ang dahilan kaya nag-e-evolve sila. Binigyan din ni Satoru ng pangalan ang dragon bilang Veldora Tempest na kanyang lubos na nagustuhan. Dahil sila ay magkaibigan na ngayon, kaya tutulungan ni Rimuro na makalaya si Veldora sa tulong ng pag-consume niya rito gamit ang Predator skill para mapag-aralan ang skill na ginamit sa kanya para makalaya ang kanyang kaibigan. Sa paglaho ni Veldora ay nalaman na ito ng dalawang mataas na opisyal ng Bluemont Kingdom. Dahil umano sa pagkawala ng kinakatakutang dragon ay magbibigay daan ito sa mga halimaw na gumawa ng aksyon at sa Eastern Kingdom na pasukin ang Jura Forest para mapasakamay nila ang rehiyon na kung saan ay pwede na nilang daanan ang hindi madaanang region noon dahil naroon si Veldora. Ayon sa Guildmaster na si Fuse ay magsasagawa siya ng investigasyon sa Jura Forest at babantayan ang bawat galaw ng Empire. Samantala ay patuloy lamang na inaabsorb ni Rimuro ang mga nakikita niyang minerals sa kuweba at nagkakaroon ng mga bagong skills na nakukuha niya sa pagpaslang sa mga halimaw na kanyang nilalamon na maaari niya ring megaya ang mga katangian ng nakakaing halimaw. Sa patuloy na pag-explore sa lugar ay may nakitang pintuan si Rimuro at nakalabas lamang siya nang may bumukas ng pinto ng kuweba. Ipinagpatuloy ni Rimuro ang kanyang paglalakbay hanggang sa makasalubong niya ang mga payetot na goblins na may mga kinakalawang na armas. Tinanong ng tumatayong leader ng mga goblins na kung ano ang gagawin ng isang malakas na nilalang sa kagubatan na akala ni Rimuro ay hindi siya ang kausap. Gumawa si Rimuro ng sound waves at nagpakilala sa mga goblins na ikinatakot ng mga ito at sinabing alam nila kung gaano kalakas si Rimuro. Ayon sa leader ay may naramdaman umano sila na isang malakas na halimaw kaya pumunta sila rito at ang tinutukoy nila ay si Rimuro nang walang idea sa mga sinasabi ng goblin. Sa huli ay dinala nila si Rimuro sa Goblin Village na kung saan ay nalaman ni Rimuro na naglalabas pala siya ng napakalakas na aura hanggang sa ngayon. Nakiusap ang elder ng village kay Rimuro na tulungan sila sa mga halimaw na palagi silang sinasalakay na nagresulta ng napakaraming goblins kasama ang isang mandirigmang goblin na may pangalan na nagsisilbi nilang guardian ang namatay. Lahat ng ito umano ay dahil sa pagkawala ng kanilang Diyos na si Veldora. Bilang kapalit ng pagtulong ni Rimuro sa village ay ibibigay umano nila ang kanilang loyalty kay Rimuro. Ilang sandali lamang ay may umaalulong na direwolf na nagbibigay ng takot sa buong nayon. Lumabas si Rimuro at sinabing tatalunin nila ang mga kalaban sa ngalan ng Storm Dragon na si Veldora at siya bilang si Rimuro Tempest ay ibibigay ang kanilang kahilingan at walang kaalam-alam ang slime na dito magsisimula ang pagkakaroon niya ng loyal servants. Dahil sa pagiging payat ng mga goblins ay hindi na umasa si Rimuro na makakahanap siya ng maraming goblins na maaaring lumaban sa mga direwolves. Pumunta si Rimuro sa mga sugatang goblins at kanya itong kinain dahil kaya nitong mag-produce ng mga potions sa kanyang katawan kaya gumaling ang malulubhang sugatang goblins. Kinagabihan ay sumalakay na ang mga direwolves pero nakahanda ang mga goblins na gumawa ng mga bakod bilang depensa sa utos ni Rimuro. Umatake na ang mga wolves pero dinurog lang ito ng mga goblins sa tulong ng mga patibong na ginawa ni Rimuro.
Dahil sa marami na ang nalagas sa kanila kaya nagalit ang pinuno at umatake ito mag-isa at binaliwala ang mga patibong ni Rimuro, ngunit sa huli ay hindi ito makaalis sa skill ni Rimuro at pinugutan ng ulo ang walang ingat na lobo. Kinain ni Rimuro ang namatay na pinunong lobo at ginaya ang kanyang anyo at ginamit ang skill na nakuha niya sa lobo na nagresulta ng kanilang pagsuko at kalaunan ay kinilala ng mga lobo bilang pinuno. Naisip ni Rimuro na pares ang mga lobo at goblins na mamuhay at tulungan ang isa't isa. Bibigyan na sana ng mga gawain ni Rimuro ang mga goblins ngunit wala pa itong mga pangalan kaya nag-decide siya na pangalanan ang mga ito na ikinatuwa ng mga halimaw. Excited nang pumila ang mga goblins para makuha ang kanilang mga pangalan. Pinangalanan ni Rimuro ang elder na Regerd at ang anak niya bilang Rieger na lubos nilang kinagagalak na magkaroon ng pangalan. Sumunod ay binigyan din ni Rimuro ng pangalan ang natitira pang goblins na ikinabahala naman ni Regerd. Matapos mabigyan ng pangalan ang lahat ng goblins ay sunod nitong binigyan ng pangalan ang anak ng pinunong lobo na kanyang pinaslang at pinangalanan niya itong Ranga na ikinaubos ng kanyang magicules na nagresulta ng kanyang pag-shutdown. Dahil dito ay nalaman ni Rimuro na ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw ay ginagamitan ng magicules kaya ganun na lamang ang pag-aalala ni Regerd. 3 araw ang lumipas ng lubusang pagka-recover ni Rimuro. Paggising niya ay binati ito ng babae na hindi niya nakikilala. Dumating din si Regerd na ibang-iba na ang itsura. Pinaliwanag ni Regerd na ang pagbibigay ng pangalan sa isang halimaw ay ang pagtaas ng ranggo kaya sila nag-evolve. Dumating din si Ranga na masayang-masaya dahil gising na ang kanyang master kaya nasira ang nag-iisa nilang bahay. Pinulong ni Rimuro ang mga goblins at gumawa ng 3 batas na dapat nilang sundin at ito ay bawal umatake ng mga tao, bawal silang mag-away-away at huwag maliitin ang ibang lahi. Pagkatapos ay ginawang Goblin Lord ni Rimuro si Regerd na mangiyak-ngiyak na tinanggap ang responsibilidad. Nagtalaga din si Rimuro ng mga grupo para magbantay sa paligid ng village at mangolekta at maghanap ng pagkain at ang tanging problema na lamang ay ang paggawa ng bahay at damit na walang may alam sa village. Dahil sa mga problemang ito kaya nag-decide si Rimuro na maglakbay kasama ang ilang grupo ng goblins papunta sa Dwargon para maghanap ng artisans na magaling sa paggawa ng damit at mga bahay. Inabot lamang ng 3 araw para marating ng grupo ni Rimuro ang Dwargon Kingdom na dating inaabot ang mga goblins ng 2 buwan o higit pa. Pinaiwan ni Rimuro ang ibang goblins sa gubat at tanging si Gobta lamang ang kanyang sinama. Pumila sila sa gate ng kaharian na parang mga ordinaryong halimaw at ilang sandali lamang ay nagkaroon ng kaguluhan ng maliitin ng mga adventurer sila Rimuro kaya tinuruan niya ito ng leksyon na naging dahilan kaya sila kinulong ng mga gwardya at kalaunan ay nalaman na wala naman talaga silang kasalanan. Dahil sa pagtulong ni Rimuro sa mga kasamahan ng gwardya na naaksidente sa minahan sa pagbigay ng potions para sila ay gumaling, kaya pinakilala ito ng gwardya sa bihasang panday na bilang bayad sa ginawa ni Rimuro na lumalabas na matandang kapatid pala ng gwardya na si Kaijin. Nalaman din ni Kaijin na si Rimuro ang tumulong sa 3 dwarf na lubhang nasugatan sa tulong ng kanyang potions kaya nagpasalamat ang bihasang panday ng Dwargon. Lumalabas na may problema si Kaijin sa mga magic ore dahil nag-order ang minister ng 20 long sword na dapat matapos sa katapusan ng linggo ngunit isa pa lamang ang kanyang nagagawa at nangangamba siya na maaring bawiin ang certification niya bilang panday dahil tumatagal ng 2 linggo upang makagawa ng 20 espada. Naalala ni Rimuro na mayroon siyang magic ore at nagulat na lamang ang panday nang makitang hindi magic ore ang pinakita ni Rimuro kundi ito ay naproseso na at naging magi steel na makakagawa pa ng mas malakas na espada, at ang kapalit lamang nito ay hanapon si Rimuro ng kapwa niya artisan para magpunta sa kanyang village upang ituro ang kanilang gawa sa mga taga-nayon. Kinain ni Rimuro ang espadang natapos na ni Kaijin para masuri at gumawa ng 20 copy nito na kanilang ikinamangha. Dahil dito ay ma-deliver ng bihasang panday ang mga espada ng maaga kaya nagparty sila sa kilalang bar sa Dwargon na puro elf ang tauhan. Kaagad naman nagustuhan ng mga elf si Rimuro dahil isa itong malambot na slime. Sa gitna ng kanilang masayang inuman ay nagkaroon ng idea ang isang elf na hulaan kung sino ang nakatadhana kay Rimuro, at nakita sa crystal ball ang babaeng tila may mga estudyanteng bata ang nagpapaalam sa kanyang pag-alis. Matapos asarin ng mga dwarf at elf si Rimuro patungkol sa babae ay may nagsalita na lalaki at ito ang minister ng Dwargon na si Vesta. Hindi makapaniwala si Vesta nang malaman na pinadala na ng panday ang mga in-order nitong espada, kaya natuon na lamang ang pansin nito kay Rimuro na kanyang minaliit dahil ito ay mababang uri ng halimaw na hindi umano karapat-dapat sa bar na katulad nito, at pagkatapos ay binuhusan ng alak si Rimuro.
Nagalit dito si Rimuro pero dahil isa itong minister ay hindi niya na ito pinatulan ngunit hindi ito pinalampas ni Kaijin na sinapian ni Pakito. Dahil sa pagsapak sa minister ay hinuli at kinulong ang grupo ng mga dwarf at si Rimuro para sa isang paglilitis. Sa kulungan ay humingi ng pasensya si Kaijin sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang ginawa na wala namang problema sa kanyang mga kasama. Dito nagkwento si Kaijin na dati itong naglingkod sa hari ng Dwargon at siya ang kapitan ng isa sa 7 Royal Knights at sa panahong iyon, si Vesta ang kanyang administrative assistant na mula sa pamilya ng Maharlika at siya ay mula naman sa pamilya ng mga magsasaka na posibleng dahilan umano kaya ito nagagalit sa kanya. Mayroon ding proyekto si Vesta na tinatawag na Magi Soldier ang nabigo, at inatang kay Kaijin ang responsibilidad na kanya namang kinuha ang responsibilidad na dahilan para siya ay umalis ng hukbo pero hanggang sa ngayon ay meron pa ring sama ng loob ang kasalukuyang minister ng Dwargon sa kanya. Kinabukasan ay hinarap na sila sa bayaning hari ng Dwargon at dito naramdaman ni Rimuro na ang kaharap niya ay isang halimaw dahil sa kanyang tinatagong lakas. Hinatulan ng hari si Kaijin at kanyang kasamahan na umalis ng bansa at kinausap si Vesta. Malungkot ang hari dahil nawala ang kanyang loyal retainer na si Kaijin, habang nadismaya naman ito kay Vesta dahil alam niyang si Vesta ang may responsibilidad sa pumalpak na Magi Soldier Project, at nag-antay ng ilang taon para sabihin sa kanya mismo ni Vesta ang totoong nangyari. Hindi makapaniwala si Vesta nang sinabi ng hari na isang full potion ang pinakita nito mula kay Rimuro na kahit ang pinaka-advanced techniques umano ng Dwarven ay kayang makamit lamang ang 98% na recovery. Dahil sa mga nangyari ay pinaalis ng kaharian ang grupo ni Kaijin na siya naman naging tapat na kaibigan ni Rimuro, at dahil dito ay malapit nang magbago ang pamumuhay sa Goblin Village na pinamumunuan ni Rimuro. Nang makaalis si Rimuro ay pinabantayan ng hari ang bawat galaw nito dahil naramdaman niyang isa itong tunay na halimaw na katulad ng Storm Dragon na si Veldora. Ngayon ay nakakasiguro si Fuse na hindi dadaan ang Eastern Empire sa Great Forest ng Jura, base sa kanyang nakuhang report. Malinaw na rin sa hepe ng Intelligence Bureau ng Bluemont Kingdom ang pagkawala ni Veldora, dahil sa ulat ng pinadala niyang nagsiyasat sa kuweba ngunit hindi pa rin siya dito tumigil at binigyan lamang ng 3 araw na pahinga ang tatlo para magsiyasat sa kagubatan dahil panigurado, sa pagkawala ni Veldora ay magiging aktibo ang mga halimaw na hindi nagustuhan ng tatlo dahil kakarating lamang nila sa isang misyon. Sa labas ng guild ay narinig ng isang nakamaskarang babae na nagpakilalang si Shizu ang pinag-uusapan ng tatlo sa pagpunta sa kagubatan ng Jura at humiling na sumama sa kanila na malugod namang tinanggap ng babae, kaya napilitan na lamang ang leader ng grupo na pumayag. Sa kagubatan ng Jura ay naisipan ni Rimuro na subukan ang kanyang bagong skill na natutunan sa Tempest Star Wolf form na pinakita kay Ranga at natakot sa resulta dahil sobrang lakas nga nito na naisip ni Rimuro na kailangan niyang mag-ingat sa paggamit ng skill. Ilang linggo ang lumipas nang dinala ni Rimuro ang grupo ni Kaijin mula sa Dwargon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga dwarf at tinuruan na ang mga taga-nayon. Pinakita at tinuruan ni Kaijin kung paano gumawa ng matibay na espada ang mga goblins habang si Garm naman ay tinuro ang kanyang kaalaman kung paano gumawa ng matibay na armor. Hindi rin nagpahuli si Dord ng kanyang craftsmanship na pinakamahusay sa lahat ng dwarf at si Merg na tinuro kung paano gumawa ng matibay na tirahan dahil ito ay dalubhasa sa arkitektura at sining. Sa tulong ng 4 na bihasang dwarf ay unti-unti nang nakakabuo ng bago at malaking nayon si Rimuro dahil nadagdagan pa ng 500 goblins na mula sa kalapit na Goblin Village ang gustong mag-migrate para sa kanilang proteksyon, kaya pinangalanan ito ni Rimuro kaya siya ay nag-shutdown ulit ng 3 araw. Habang pinapanood ni Rimuro si Gobta na ibinibida ang kanyang natutunang skill sa kanyang mga kasama ay dumating si Regerd na may dalang balita para sa kanya. Napansin ni Rimuro na lalo pang nag-evolve si Regerd dahil sa pagiging isang Goblin King na mula sa pagiging Goblin Lord dahil siya na ang pinuno ng iba pang mga village elders na nag-migrate sa village. Sa kagubatan ay hindi na nakatiis si Shizu at pinalagan na ang mga halimaw dahil wala naman balak lumaban ang kanyang mga kasama. Gamit ang apoy ni Ifrit ay inubos niya ang mga halimaw na langgam na humahabol sa kanila, ngunit ang hindi niya alam ay may natira pang isa at hindi pa nakikisama ang kanyang spirit, ngunit to the rescue naman si Rimuro at naalala na siya ang babae sa hula ng isang elf. Dinala ni Rimuro ang mga bisitang tao sa village at binigyan ng mga pagkain ni Regerd. Pinakilala ng Goblin King si Rimuro bilang kanilang master sa mga tao na kanilang kinagulat pero kalaunan ay nagbigay pa rin ng respeto dahil sa pagtulong sa kanila. Sa pagdating ng mga tao ay makikita ang resulta kung gaano nag-iba ang nayon na pinamumunuan ni Rimuro at patuloy pa din ang paggawa para mapaganda pa ang nayong magiging pinakamalakas na bansa sa hinaharap.
Habang pinapanood ni Shizu ang sunset ay pinuntahan at kinausap ito ni Rimuro at nalaman na parehas pala sila na galing sa Japan kaya lalong napalapit ang loob ni Shizu sa kanya. Isiniwalat ni Shizu na pinatawag siya sa mundong ito mula sa Japan noong panahon ng digmaan at ibinahagi rin ni Rimuro ang kanyang mga alaala ng isang sibilisado at mapayapang Japan. Natigil lamang ang kanilang usapan nang dumating si Kaijin dahil kailangan nilang kausapin si Rimuro patungkol sa kung saan itatayo ang bagong bahay. Kalaunan ay pinakita ang nakaraan ni Shizu na tinawag ng isang demon lord na si Leon mula sa Japan at nang malaman na meron itong affinity sa apoy ay binigay niya ang katawan ng babae sa fire spirit na si Ifrit. Ilang sandali lamang ay may dumating na isang halimaw na gustong maging demon lord sa pamamagitan ng pagtalo sa kasalukuyang demon lord na si Leon. Dahil dito inutusan ni Leon si Ifrit na natapusin ang mapangahas na halimaw. Isang araw ay nakita ni Shizu ang kanyang kaibigan na tinutulungan ang nakitang hayop at kalaunan ay binigyan nila ito ng pangalan at nag-evolve. Dinala nila ito sa loob ng palasyo ngunit nang makita ng hayop si Leon ay kalaban ang turing nito sa kanya kaya inutusan ng Demon Lord si Ifrit na tapusin ito kasama ang kaibigan ni Shizu na may hawak dito. Isang araw ang lumipas ay nagpaalam na si Shizu kay Rimuro dahil itutuloy na nito ang kanyang paglalakbay ngunit sa araw ng kanilang pag-alis ay nagparamdam na naman ang fire spirit na si Ifrit. Nang makitang napapalibutan ng apoy si Shizu ay dito nalaman ng tatlong adventurer na ito ay si Shizu Azawa, ang hero ng guild 50 taon na ang nakakalipas. Hindi magiging kaaya-aya ang mangyayari kaya inutusan ni Rimuro si Regerd at Rigger na ilikas ang kanilang mamamayan. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ang nag-take over sa katawan ni Shizu si Ifrit na galit at gustong manakit. Gamit ang kanyang mga tinawag na kasama ay sinunog nila ang bagong gawang mga bahay sa village. Hindi rin umatras ang tatlong adventurer kahit malakas ang kalaban na tila ginaganahan. Nag-umpisa ng umatake ang mga kalaban kaya tinawag na ni Rimuro si Ranga na nagtatago sa kanyang anino para mabilis maiwasan ang atake ng mga kalaban. Nakita ni Rimuro na tila epektibo ang mga atake ni Aaron sa kalaban kaya hiniling nito sa babae na gamitin niya ito sa kanya para makopya ang kanyang atake at pagkatapos pag-aralan ay ginamit ito sa mga kalaban. Sa isang atake ng spirit ay lubhang nasugatan ang tatlong adventurer kaya inutusan ni Rimuro si Ranga na dalhin ito sa ligtas na lugar para na rin hindi siya magpigil sa kanyang lakas. Gumamit ng mga double si Ifrit at pinalibutan si Rimuro at nag-cast ng napakalakas na fire magic pero hindi ito nagdudulot ng pinsala kay Rimuro dahil sa kanyang thermal fluctuation resistance. Ginamitan ng skill ni Rimuro ang fire spirit at nagulat nang hindi man lang siya makaalis sa pinulupot sa kanya at gumawa ng isang desididong atake ngunit wala pa rin itong pinsala kay Rimuro. Sa tulong ng kanyang unique skill na Great Sage ay kinain ni Rimuro si Ifrit at dinala sa lugar na kung nasaan ang kanyang kaibigan na ikinagulat ng fire spirit. Pagkatapos sa naganap na laban ay inaayos na ulit ang mga bahay na nasira sa tulong ng mga dwarf. Nagkwento rin si Shizu kay Rimuro na pagkatapos mamatay ng kanyang kaibigan ay patuloy itong naglingkod sa Demon Lord na si Leon, at pagkatapos ay may naganap na laban na kung saan ay inabandona ni Leon ang kanyang kastilyo at iniwan siyang nagbantay sa likuran at dito niya nakilala ang hero. Habang sila ay naglalaban ay napagtanto ni Shizu na wala siyang laban dito at tinanong siya ng hero na kung bakit siya naroon, at naniwala naman ang hero sa lahat ng kanyang sinabi at sa huli ay sinama siya ng hero at binigay ang maskara na nagpapalakas ng kanyang magic resistance na makakatulong para pigilan si Ifrit. Sa kanilang paglalakbay ay dito natutunan ni Shizu ang magic at maging ang tungkol sa mundong ito. Sa tulong ng maskara ay natutunan niya ring gamitin ang kapangyarihan ni Ifrit at sa patuloy niyang pakikipaglaban at pagtulong sa nangangailangan ay dito siya nakilala bilang Conqueror of Flames at kalaunan ay iniwan siya ng hero nang hindi niya alam ang rason. Dito rin nalaman ni Rimuro na naging teacher si Shizu ng mga batang tinawag rin sa mundong ito sa kaharian ng Ingrasya pagkatapos niyang magretiro. Bago mamatay si Shizu ay humiling ito na kainin siya ni Rimuro dahil ayaw niya sa mundong ito at mas gusto niyang ma-absorb siya ni Rimuro kesa sa ayaw niyang mundo. Pagkatapos kainin ni Rimuro si Shizu ay nagaya niya rin ang itsura ng babae na ikinagulat ng tatlong adventurer. Bago umalis para mag-report sa Guildmaster ay humiling ang tatlo na ibalik ni Rimuro ang anyo nitong tao at pagkatapos ay nagpasalamat ang tatlo kay Shizu.
Binigyan rin ng mga bagong armor ni Rimuru ang tatlo na isang prototypes na ginawa ng mga pinakamahusay na dwarf ng Nayon na ikinagulat ng tatlo, dahil kilalang kilala pala ang magkapatid na dwarf sa buong mundo dahil sa kanilang kakayahan, at pagkatapos ay umalis ng masaya ang tatlong adventurer. Sa ibang dako ay hindi na nakayanin ng isang orc ang init, ngunit may dumating na nakamaskarang lalaki at nagpakilalang si Gelmond ang nagbigay sa kanya ng pangalan bilang geld at pagkain. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy lamang ang pag-unlad ng village ni Rimuru sa paggawa ng mga kakaibang struktura sa Nayon sa pamumuno ng magkapatid na dwarf, habang ang mga Goblin Lord naman sa ilalim ng pamumuno ni Rigurd ay gumagawa rin ng sistema para makatulong sa pamamahala ng Nayon, at masaya si Rimuru dahil kahit hindi niya utusan ay kusa silang kumikilos sa mga gawain. Pagkatapos tunghayan ang kaganapan sa Nayon ay sinubukan ni Rimuru ang paggamit ng double na ginaya sa teknik ni Ifrit at sinuri kung ano nga ba ang kanyang kasarian sa kanyang human form, ngunit nadismaya siya nang makitang siya ay walang kasarian. Dahil meron na siyang human form, kaya sinabi ni Rimuru kay Rigurd na simula ngayon ay kakain na siya kasama nila na ikinasaya ng Goblin King, at sinabing maghahanda sila ng isang marangyang handaan ngayong gabi. Naabutan pa ni Rimuru ang grupo nila Rigger sa labas na siyang nakatoka sa panghuhuli ng pagkain, kaya humiling si Rimuru na magdala sila ng masarap na pagkain dahil magkakaroon sila ng handaan mamayang gabi. Pagkatapos ay pinasama si Ranga sa grupo ni Rigger dahil hindi normal na dumami bigla ang mga magical beast sa lugar. Habang bumisita si Rimuru sa kuweba kung saan dati nakakulong si Veldora, ay tinawag siya ni Ranga dahil inatake ang kanilang grupo. Pagdating ni Rimuru sa lugar ay tulog na ang ibang goblins at tanging si Ranga at Rigger lamang ang nagbibigay ng magandang laban sa malalakas na ogre. Pinapunta ni Rimuru si Ranga at Rigger sa kanya at nalaman na pinatulog ang iba nilang kasamahan gamit ang magic ng kulay pink na ogre. Napansin din ni Rimuru na mas malakas ang mga ogre kumpara kay Rigger at Gobdel, ngunit hindi man sila nagkaroon ng malubhang sugat at maging ang iba pang security force ay pinatulog lamang nila. Kalaunan ay nagsalita ang mga ogre at nalaman na napagkamalan lamang pala si Rimuru na isang magi na hinahanap nila at nag-umpisa na ang laban. Unang pinatulog ni Rimuru ang malaking ogre na nasa likod, at pagkatapos maiwasan ang atake ng babaeng ogre ay hinuli niya ito gamit ang steel thread, at pagkatapos ay nabali ang espada ng isang ogre ng mas alag ni Rimuru ang atake nito at pinatulog ng isang atake lamang ang ogre. Dahil sa mga ginamit na skill ni Rimuru ay nalaman ng matandang ogre na mula ito sa mga halimaw, kaya naging maingat si Rimuru. Habang nagtatalo si Rimuru at ang may pulang buhok ay biglang umatake ang matandang ogre, kaya naputol ang isang kamay ni Rimuru. Dito niya napagtanto na malakas ang ogre na kaharap niya dahil hindi ito na-detect ng kanyang magic sense at madaling nasira ang kanyang patong-patong na barrier at body armor. Akala ng mga ogre ay malaking bagay ang pagkawala ng isang kamay ni Rimuru hanggang ginamit niya ang kanyang ultra speed regeneration. Nang makita ang kakayahang ito ni Rimuru ay ginamit ng may pulang buhok ang kanyang pinakamalakas na atake kay Rimuru, ngunit walang epekto sa kanya ang anumang uri ng apoy. Tinanggal ni Rimuru ang kanyang maskara at pinakita ang kanyang lakas na ikinagulat ng mga ogre. Natatakot na nagsalita ang babaeng ogre na ang apoy na pinapakita ni Rimuru ay hindi niya ginawa gamit ang magicuse na makikita sa kapaligiran, kundi ito ang kanyang purong lakas, at ang laki umano ng apoy ay sumasalamin kung gaano din kalakas ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagdemo pa ito sa isang bato, at dahil dito inamin din ng may pulang buhok na wala silang laban sa kanya, ngunit bilang isang susunod na pinuno umano ng malakas na ogre clan ay ipaghihiganti niya ang kanyang napaslang na mga kauri. Nahinto lamang ang laban nang maipaliwanag ng babaeng ogre sa kanyang kapatid na hindi si Rimuru ang magi na umatake sa kanilang village, at dahil sa lakas umano nito ay kaya niyang paslangin ang lahat ng ogre na hindi nagagamit pa ng mga orc na aatake sa kanilang Nayon. Pinakita rin ni Rimuru ang kanyang totoong anyo, maging ang maskara ay pinasuri niya rin, at pagkatapos ay nalaman na hindi si Rimuru ang magi na kanilang tinutukoy, kaya humingi ito ng pasensya sa kanya, at kalaunan ay inanyayahan ni Rimuru ang mga ogre sa kanyang Nayon para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa village ay nalasahan na rin ni Rimuru ang pagkain sa kauna-unahang pagkakataon na ikinasaya rin ng mga mamamayang goblins. Habang nagkakasiyahan dahil sa handaan ay hindi napigilang magulat ni Kaijin sa kanyang narinig na inatake ng mga orcs ang mga ogre, dahil lubos na mas malalakas umano ang mga ogre kesa sa orc, at hindi niya lubos maisip na ang mahinang mga halimaw ay aatake sa mas malakas na halimaw.
Pinagtataka rin nila dahil nakasuot ng pare-parehas na full-plate mail armor ang mga orc na umatake sa ogre village na katulad sa mga sinusuot ng tao. Dagdag pa ng pinuno ng mga ogre, ay isang high-level na magin ang kasama sa umatake sa kanilang nayon at dahil dito ay binigyan ng pagkakataon ni Rimuro ang pinuno ng ogre na pag-isipan ang kanyang offer na maging tauhan sila ni Rimuro at ang kapalit nito ay garantisadong pagkain, tirahan at mga damit. Kinabukasan ay tinanggap ng pinuno ng ogre ang offer ni Rimuro na maglingkod sa ilalim ng kanyang pamumuno ngunit ang kontrata ay magtatagal lamang hanggang sa mapaslang nila ang pinuno ng mga orcs. Dahil dito ay pinaalam ni Rimuro sa mga ogre na bibigyan niya ito ng mga pangalan para mapatunayan na ito ay kanyang mga tauhan na ikinagulat ng mga ogre, dahil alam din nila na ang pagbibigay ng pangalan sa mga malalakas na halimaw ay may kalakip na panganib pero alam din ito ni Rimuro kaya sinabi niyang okay lamang dahil 6 lang naman ang kanyang bibigyan ng pangalan. Nakatulog ulit si Rimuro nang binigyan ng mga pangalan ang ogre at paggising niya ay binati siya ng 2 babae na as usual hindi niya nakikilala. Nag-evolve sa pagiging Kijin ang mga ogre nang binigyan ng pangalan. Naalala ni Rimuro na si Benimaru ang huli niyang binigyan ng pangalan kaya siya ay nakatulog at napansin na lumiit ang katawan ni Benimaru ngunit sobrang dami naman ng magicules nito. Nagpakilala din ang ogre princess na si Shuna at Xian na sobrang laki ng pinagbago. Hakuro naman ang binigay niyang pangalan sa matandang ogre na medyo bumata ng mag-evolve at Sui naman sa isa pang Kijun. Dumating din ang isa pa nilang kasamahan na binigyan ng pangalang Kurube. Sa ibang dako ay minamanmanan ng mga lizardmen ang napakaraming armadong orc at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanilang teritoryo na matatagpuan sa Lake Seas, sa gitna ng Great Forest of Jura para i-report sa kanilang chieftain ang nakita nilang humigit kumulang sa 200,000 orc army sa timog ng kanilang teritoryo kaya hindi lubos makapaniwala ang mga lizardmen sa natanggap na masamang balita. Nagsuspecha ang chieftain na pinamumunuan ng isang orc lord ang ganun karaming orcs kaya wala umano silang pag-asa na matalo ito kaya tinawag niya ang kanyang anak na si Gabiro na binigyan ng pangalan ng nagngangalang Gelmond. Habang pinapanood nila Rimuro ang pag-eensayo sa mga goblin ni Hakuro ay nagkwento si Benimaru kay Rimuro na bago maganap ang pag-atake sa kanilang village ay may isang magin ang bumisita sa kanila at gusto siyang bigyan ng pangalan ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi niya umano gusto ang gift na mula sa hindi kaaya-ayang master, kaya nang umalis ay sinumpa-sumpa siya nito.